Muling bumagal ang inflation sa bansa nitong Hulyo. Yan ang umarangkadang balita ni Naomi Tiburcio. Nagtuloy-tuloy ang pagbagal ng inflation hanggang sa buwan ng Hulyo. Ayon sa Philippine Statistics Authority, pumagal ang inflation sa 6.2% nitong Hulyo. Mas mabagal sa 6.4% noong Hunyo at 6.8% noong Mayo. Pasok din ito sa 5.6% hanggang 6.6% forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayon sa PSA, nakatulong dito ang pagbaba ng presyo sa transport sector, education at restaurant and accommodation services. Basically, the trend that we're seeing right now is good news. The inflation rate is going down at the headline level. But as I've been mentioning, may mga risks tayo. Ilan sa mga banta ang presyo ng kuryente na pinakamataas sa loob ng higit 3 taon. Mas tumaas siya. Itong ating July 2026 average natin nationwide is 16.9%. And this is the highest since the 17.3% inflation recorded noong March 2023. Bahagya ding tumaas ang presyo ng pagkain gaya ng bigas na naglalaro sa 49 hanggang 63 pesos kada kilo para sa regular milled hanggang special rice. Pinaka-apektado nito ang mga pamilyang maliit ang kinikita. Yung regular milled rice, ito yung kinukonsumo ng ating bottom 30% income household. Ito talaga yung mataas, tumaas siya. Ang ating inflation doon ay, if I'm not mistaken, sa bigas ay nasa 19.3%. So siya yung humila doon sa ating inflation rate para sa bottom 30% income household. Bagamat napababa ang inflation, nakatutok pa rin ang Department of Economy, Planning and Development para mapababa ang presyo ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.